Nagbabalik ang PTV Sports ngayon kasama natin live dito sa ating studio ang NCAA Season 101 Athletics Tournament Rookie of the Year. Walang iba kundi si Vic Hardy Tapia ng Benilde Blazing Tracksters. Magandang umaga, Vic, and welcome to PTV Sports. Ngayon, Vic, bago natin pag-usapan yung naging very successful campaign mo sa NCAA, let's go back from the very beginning. Paano mo ba na-discover yung pagmamahal mo sa athletics? Nung nagsimula po is sa street games po ako gumaling like taya-tayaan, patintero, sa giveaways po. Doon ko po siya na parang sabi ko, parang mabilis ako, parang Doon kayo nagsimula talaga. Paano naman kayo na-discover mula doon sa mga street games na yan? Then nung naglaro po ako kasi sa Sport Fest, tapos na-discover po ako una ko pong coach na si Delson Daroy. Shoutout po sa inyo, sir. Hindi po ako na-discover until na nag-streak po yung win ko po ng from city meet to regionals. Nagtuloy-tuloy po yung ano ko po. From the city meet to the regionals, and then from there, sigurado, marami na nakatingin sa'yo na sina-scout ka for their schools. Tama ba? Tama po. And so malaking bagay para sa'yo yung mga these, how should you say, grassroots tournaments sa pag-discover sa'yo at pagsimula ng career mo. Malaking tulong po siya kasi like sport, exposure, then experience din po. Yeah. Now, from those regional tournaments natin, paano ka naman napunta sa Benilde? Actually, from regionals ng 2024, hindi po ako naka-reach ng palaro. So, nakita po ako din ng potential din doon nung coach ko sa Emilio Aguinaldo College. Then, nilagay niyo po ako sa Ajax. First, nung una ko pong NCAA ng juniors. I'm curious ako, of course, iba ang regionals tournament or yung mga grassroots tournaments natin like na palarong pambansa. Nung nakapasok ka na sa NCAA, was there ever a moment where na-experience mo na yung feeling of welcome to the big league? Meaning to say, talagang sabi mo na ko, ibang level na itong NCAA. Nung ano po, like talagang malalakas. Inisip ko na malalakas po talaga yung kalaban. Then, inisip ko na baka hindi po ako makaabot like top 3, ganun po. Then, good thing po is nag-hard work po ako. Tapos, inisip ko lang po na kaya ko kahit talagang yung kalaban ay bigatin talaga. Inisip ko talaga sa sarili ko na kaya ko to. Kaya ko to. So, nung naramdaman mo na parang ibang level yung kalaban mo, parang na-inspire ka to try harder, na-motivate ka. Yes, mas pinursigihan ko po na to the point na inisip ko na kaya kong mag-goal. Kaya talagang nilagay ko po talaga sa sarili ko na kaya ko lahat ng kalaban. So at this point, nung nagko-compete ka na madalas sa athletics, nag-retire ka na sa street games? Nag-ano ka na? Sabi mo, ibang level na. Ibang level na. Okay. So, dito ka sa AIAC, no? Juniors ng NCAA. Juniors. At this point, medyo mas madalas ka na nagko-compete, mas nakikita ka na ng mga coaches. Paano ka naman nakarating sa Benilde? At paano nagsimula yung itong Rookie of the Year run mo? Kasi po nung nasa juniors ako, like, parang gusto po mas makita pa po yung sarili ko na full potential, like, be the one of the greatest na athletes dito sa Pilipinas. So, nung after po na, like, talagang sa college, talagang magpupursige ako, talagang sisipagan ko na, yan, na kaya ko mag-compete. Yan. Now, ito yung pinakamaganda dyan because during his debut, perform as a rookie sa NCAA, nakakuha na siya agad ng gold medal sa 100 meters, silver sa 200 meter, and bronze sa 400 meter. Now, this is such a very high, successful run for you, lalong-lalo na rookie ka. How will you describe the level of competition during that time? At ano naman yung naramdaman mo na unang salang mo pa lang sa NCAA, ang dami mo nang kinolektang medals. Nung una po talaga,
nung juniors po is magkaiba po yan kasi talagang sa juniors parang okay, kaya ko. Pero pinreach nung college, talagang inisip ko, hirap to, mukhang bigatin, mas mahirap yung kalaban kasi like may Philippine team din po ako nakakalaban nun. Yan, tapos parang yan, talagang nilagay ko lang talaga sa sarili ko na magsisipag ako, kaya ko lahat ng kalaban ko. Yan. And then yung power of positivity. Right. Power. And are there particular role models for you sa mga larangan ng mga disiplina na sinasalihan mo rin sa athletics that you look at and say, yan ang gusto kong gayahin? As of now is like show up on the training and be positive, then think like a champion. Right? So, it's just pure mindset. Wala kang tinitingnan na example ng tao mismo na parang, ito yung iniidolo ko na gusto kong gayahin yung path niya. So far, nung talagang sarili ko lang po yung nilook up ko, then nanonood po ako ng mga international na mga athletes talaga na pro. Yan, gano'n. Kumbaga, inaaral ko din yung mga techniques, yung mga runs, saka yung mga drills. Doon ko po talagang nadapt na sa sarili ko na kaya ko din. May athlete ba in particular na hinahangaan mo? So as of now, si Subin Chan, tsaka si Usain Bolt. Sabi na nga ba, iniisip ko na. Now, you've mentioned kanina that talagang inaral mo yung mga techniques in athletics. Now, I've read one article ni Usain Bolt. Meron daw certain angle din naman talaga when you're running a track. Can you expound on that? Meron nga ba? Sa akin is like parang confident, parang maging confident, then focus, tsaka extra positive in everything na sa ground ko. Right. So, what was your time for the 100 meters? Ang personal best ko po ngayon sa 100 meters is 10:76 electronic time. 10:76, right? So, magte-training ka ng napakatagal, let's say a few months, para makakuha ng performance na maganda for 10 seconds. Yes po. Right? So, before noon, nakikita namin, there's a big, parang psyching up moment for yung mga athletes na tatakbo ng 100 meters. Specifically, ano yung tumatakbo sa utak mo? Is it specific technique? Is it just binibuild up mo yung confidence mo? Nagdadasal ka ba? Ano yung specific mong ginagawa? Sabihin natin 20 seconds bago ka tumakbo. As of now, sa akin is like talagang nagpe-pray ako na kay God na gabayan ako sa bawat training, then sa sarili ko. Ina-adapt ko sa sarili ko na kaya ko to, then sa running techniques, then sa running form, tsaka sa mga napapanood kong mga techniques sa... So, ang dami. Halo-halo. Ang dami yung tumatakbo sa utak 20 mo. seconds lang yun, ang dami. Now, since napakaganda nga ng naging output mo dito sa NCAA Athletics 101 season, how are you preparing for the next season? Nagpe-prepare po ako kasi may mga upcoming games din po na university games, kind of. As of now, parang soft, May mga bago ba? May mga additional training routines ka bang idadagdag para to ensure na mas mabilis yung magiging time mo? Opo, talagang mas focus talaga yung mga milliseconds talagang kailangan mong i-get yun as of training, yung mga kahit yung mga small trainings na kailangan mong aralin dapat nandun. So, every millisecond counts pagdating sa 100 meters, 200 meters, and yung 400 meters. Ano yung mga pagbabago sa training and techniques sa ganung klase mga distances? Meron ba? Sa techniques po kasi parang di lang po talaga takbo yung
takbo yung nandun. Kundi kung paano mo aaralin yung bawat hakbang, bawat bilis, bawat lakas ng katawan na ilalagay mo sa track. So how does it differ, yung preparation mo for these different events, no? 100 meters, 200 meters, and 400 meters, for example? Nilook up ko po talaga yung sarili ko na maging still na be the best sa larangan ng track and field. I'm very curious, ano ba yung yung routine mo in terms of training? Do you have a specific diet? May ganun ba pag trackster? Nagta-time po kami minsan din. Sa ngayon, current competition po namin na weekly na ngayon is Patafa Weekly Relay na ginaganap, which is kada second week of the month. Yun po. Now I have a question, no? So things have started well para sa iyo sa career mo sa NCAA Rookie of the Year nga. Pero so far in your young career, 20 years old ka pa lang, ano yung mga masasabi mong mga kahirapan na napagdaanan mo na bilang atleta, bilang estudyante na rin? Ang mga napagdaanan ko po like, kasi mahirap din po, like, if wala kang financially stable, ng ganun. So, kailangan mong i-budget yung sarili mo. Like, kailangan mong makipagsabayan dito sa Manila kasi talagang mahirap din eh. Kaya, yan. Ano naman yung goal ng Benilde Blazing Trackster dito sa paparating na bagong season ng NCAA? Ang goal po namin is talagang mag-champion as everything. We try our best na kaya po namin na mangyari. And for you personally, looking ahead, ano ba yung mga goals mo bilang isang rising prospect sa athletics sa Pilipinas? As of now po ay tinatry ko po lahat ng makakaya ko upang maging selection para sa maging Philippine team sa Olympics. Alright. I think that's the goal of every athlete naman eh. Mapasok sa national team and compete internationally. That's right. Okay, so finally, no, may opportunity tayo na siguro ma-address yung mga taga-suporta mo at lahat ng mga sumasabay-bay sa karera mo. Please go ahead. Do you have a message, something that you would like to say to all of the supporters in Benilde? Thank you po sa mga naniniwala sa akin and thank you din po kay God na dahil naniniwala po ako na dahil kung wala siya, wala po ako ngayon dito. Then, thank you po sa mga nandyan, sa magulang ko, sa mga co-athletes na sa Benilde. Shoutout po sa inyo. Alright. Maliban nga pala sa running, may ginagawa ka pang ibang sport? Dati po, volleyball, pero sa ngayon wala na po. Like, focus po talaga ako sa NCAA tsaka sa mga current games po namin. Hindi ka nagbo-boxing? Hindi ka na... Kasi pag nagbo-boxing ka, baka talagang mapagmukhain kang ibang tao eh. Jim Well, tawagin sa'yo. Nakwento yan ni Vic kanina, di ba? Yun nga po eh, yung tawag po Ano sa yung amin story si dun? Emen Bahosa. Yun, no? Why not? Medyo kahawig nga Diba? naman. But Vic, not? maraming salamat sa pagbisita dito sa PTV Sports and thank you for sharing your story Thank you. with us here at PTV Sports. Thank you so much. Thank you po. At syempre, invite natin siya ulit. Lalong-lalo na after the NCAA Season 102. Sana madagdagan ang mga medals mo. So good luck in your preparation. Meanwhile,